Makakasama rin po natin maya-maya lamang ang isang eksperto, ICC accredited lawyer at international law expert na si Atty. Joel Butuyan. Pero bago po yan, handa na po tayong sumagot sa inyong mga katanungan. Maricar Sargan, Brigada FM. Good morning po, Yusek. May lumabas po na report na di umano nag-file daw po o nag-request ng asylum si former President Rodrigo Duterte sa China. Pero na-deny, may information po ba yung palace dito? Ano po yung nakarating sa inyo? Wala po kaming ganung impormasyon na natanggap. Hindi po yun ang mga lumalabas na info na dumarating sa palasyo. Ano po yung nakarating, ma'am? Napauwi siya mula sa Hong Kong. So wala po nakarating about asylum? Wala po, walang nakarating sa amin. Okay, thank you po. Follow-up question. Eden Santos, Net25. Good morning po, Yusek. Sa hearing po kahapon ng komite ni Senator Amy Marcos ay dininay na ni Secretary Remulla na hindi po si PBBM, hindi rin po si Secretary Gibo at si Secretary Anyo yung sinasabing mastermind nung pag-aresto po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sino po yung nag-utos sa PNP, especially kay General Torre, para po isagawa yung pag-aresto sa dating Pangulo? Yes. Itatanong ko lang po, sino po yung nagsalita, nagsabi ng word na mastermind? Yun po yung binabanggit sa Senate hearing kahapon. So kung hindi po mastermind, tanong ko lang po kasi para zero po yung nag-utos. Ayun So, na po yung word. we have to correct that. May mastermind ba tayo na dinig? Kasi for us, it's medyo negative yung dating. Parang Sino po mafia yung dating. nag-utos kung hindi po mastermind? Unang-una po, nagpapasalamat po tayo na nagkaroon po ng Senate hearing patungkol dito. Mas naliwanagan ang tao, ang taong bayan, kung ano ba ang nangyari. Napaliwanag po kung ano yung batas at kung ano lang yung ginawang batas. Kaya maraming salamat sa pagkakaroon po ng Senate hearing na ito. Kung sino po ang nag-utos, wala po tayong personal knowledge dyan. Kung ano po ang napag-usapan, wala pa rin po tayong personal knowledge dyan. Kung naganap na po ang dapat na naganap, yan po ay naaayon naman po sa batas. So ibig sabihin po sariling decision po ni General Torre yung lahat ng nangyaring pag-aresto, pagsundo sa NAIA, sa dating Pangulo at sa kanilang grupo? Wala po akong sinabing ganyan. Ang sinabi po lang naman natin, wala po tayong personal knowledge kung ano po ang napag-usapan nila. Okay, ICC has no jurisdiction over the state but has jurisdiction over individuals according to Justice Secretary Remulla. Can you elaborate po itong binanggit niya ito or can you explain it para po mas maliwanagan ng taong bayan? Kasama natin po mamaya si Atty. Joel Butuyan at siya po ang mag-i-explain patungkol po dyan. Thank you. Yusek, one last question from Pia before we go with Atty. Butuyan. Yes, ma'am. Ma'am, tatanong ko lang kung may directive po ba ang Malacanang sa mga otoridad patungkol po dun sa situation sa NLEX, yung heavy traffic po dun sa NLEX because there are fears that there may be economic implications, lalo na at nabanggit na yung repair ng Marilao Interchange Bridge may take 2 to 3 weeks after yung nangyari dun sa aksidente. Tatanungin po muna natin na sa pinaka-head po ng ahensya dahil as of the moment wala po tayong impormasyon patungkol po dyan. Pero ibibigay po namin ang agarang kasagutan kapag ka po nakausap na po natin. Okay. Thank you. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi, ma'am. Magandang umaga. Ma'am, can we get Malacanang's reaction to the decision of the Timor-Leste Court of Appeals to reject the request of the Philippine government for the extradition of former Congressman Arnolfo Teves Jr. At ano po yung susunod na mga legal actions na gagawin ng gobyerno tungkol dito? Medyo nagulat po ang administrasyon, lalo-lalo na po ang DOJ patungkol po dito dahil ayon po sa kanila ay nagawa naman po nila lahat at naibigay po lahat ang mga ebidensya at mga records po para po mag-grant ang extradition.
na ipakita rin po nila na wala po tayong ngayon na death penalty at ito'y suspended. Pero dahil po dito, nagkaroon po sila ng pagsusuri at in a way, nagtaka rin po dahil sa pangalawang beses po ay talaga nag-grant po yung petition natin for extradition. At lumalabas nga po ay itong apila lamang po ang nag-grant po para pabor po kay dating Congressman Teves. At ang naging issue lamang po yata dito ay mga teknikalidad patungkol po dun sa umiiral na batas sa atin. Pero ayon po sa DOJ at nakausap po natin si ASEC Mico, ay mag-aapila po sila, magpa-file po sila ng appeal sa Court of Appeals po ng Timor-Leste. May reaction na po ba tungkol dito si Pangulo? Hinayaan na lang po natin muna sa DOJ kung anong dapat gawin. Yun po ang ayon sa Pangulo. Ma'am, dun sa decision, the Timor-Leste court cited a provision in their constitution which prohibits extradition if there is a, quote, well-founded risk of being subjected to torture, inhuman, degrading, or cruel treatment. Do you think that there is reason for the Timor-Leste court to fear that former Congressman Teves will be subjected to such treatment here in the Philippines? Kahit naman po sa konstitusyon natin ay bawal po yan. Kaya nga po nung sila po ay naglahad ng kanilang mga ebidensya, ang ating administrasyon through DOJ, ipinakita po natin ang lahat ng mga ito ay hindi po mangyayari sa ating administrasyon. At nagtataka nga po sila at kung bakit kaya na baliktad po ang unang desisyon po ng Korte po ng Timor-Leste. Kaya po sa pamamagitan po ng appeal na kanilang isasampa, ipapakita po nila na dapat po talaga mag-grant ang extradition. Follow-up question from Maricel Halili. Good morning, ma'am. One quick follow-up lang. Gaano kalaking setback ito in terms of the investigation against Congressman Teves? Malaki po ang magiging impact po nito, considering na may mga di umanong biktima na nag-complain naman laban po kay dating Congressman Teves. So kaya po hanggat makakaya ng administrasyon, ilalaban po rin natin ito para po sa hustisya sa mga di umanong biktima. Jean Mangalus, Philstar. Good morning. Justice Secretary Remulla admitted that the justice system in the Philippines failed the EJK victims and that cases are very hard to pursue here. So are we still capable of pursuing drug war cases beyond former President Duterte? How are we looking for accountability for other drug war suspects? Ngayon po, hindi po tayo tumitigil na magbigay ng hustisya. Hindi rin po natin tinitigilan ng paglaban sa mga iligal na droga. Kakayanin po natin to at hindi po tayo magsasawalang bahala po patungkol dito. Quick follow-up. Are we taking specific steps to address the supposed systematic lapses in the justice system? Ngayon po, nakikita po natin kung paano po magtrabaho ang administrasyon. Nagkataon lamang po siguro kaya nagkaroon po ng kaso sa ICC dahil gumagana naman po ang hustisya sa ibang tao. Nagkataon lamang po siguro na yung hustisya na dapat na makamit dahil sa pangyayari sa war on drugs ay hindi nakamit sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Pero how will we pursue justice in the Marcos administration? Kung meron po mga nag-file na complaint at kumpleto naman po ang ebidensya, at mapapakita po na dapat pong iakyat ang mga kasong ito sa korte, yan po ang gagawin ng DOJ. Ann Soberano, Bomboracho. Yusek, good morning. Reaction lang din from the palace. Former presidential spokesperson Harry Roque said that he's no longer in The Hague at pinoformalize na lang daw po niya ngayon ang kanyang asylum process. Reaction po. Siguro po mas maganda po talaga since hindi naman po siya parte ng legal team ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ba yan ang kanyang dahilan kung bakit hindi siya uuwi? Mas maganda pong umuwi muna siya dito at patunayan niya po talaga na siya po ay walang kasalanan. Sabi nga po natin, siya mismo po ang nag-amin, siya po mismo galing sa kanyang bibig ang mga kwento, ang mga dokumentong kanyang sinabi sa Quadcom hearing. Hindi po ba mas maganda na siya rin po ang mag-present nito para mapatunayan niyang siya ay malinis? Ma'am, since wala pa pong kaso laban kay Attorney Roque and
wala na po siya sa The Hague, nagtatago na po siya ngayon. Ano na lang po pwedeng gawin ng gobyerno? I-monitor po ba siya or makipag-coordinate kayo sa Interpol sa whereabouts niya? Hanggat wala po kasing kaso at hindi siya maituturing na fugitive, hindi naman po natin mahihiling sa Interpol na magkaroon ng red notice, most probably blue notice. Pero isasangguni po muna natin sa DOJ kung ano po yung susunod nilang hakbang. Thank you, ma'am. Ayan. At ngayon po, makakasama natin ang ICC accredited lawyer and international expert na si Attorney Joel Butuyan para magbigay po ng linaw sa iba pang mong katanungan. Good morning, Attorney Joel. Good morning, Yusek Claire, at maraming salamat sa imbitasyon ngayong umaga. Opo. Kahapon po sa Senate hearing ay marami pong naging issue pero hindi po masyadong na-elaborate yung mga sagot dahil po minsan ay nakakat po agad. Unahin po natin, Attorney Joel. Sinasabi po na mukhang labag ang ginawa sa pag-surrender kay dating Pangulong Duterte nang walang court order. Maaari niyo po bang i-explain dahil ang sinasabi po ni SOJ Boying Rimulya ay nasa batas naman po ng RA 9851 na pwedeng i-surrender sa International Court. Pakiliwanag nga po yan, Atty. Butuyan. Yusek Claire, dalawang basihan yung validity ng implementation ng warrant of arrest. No? Unang-una, nandyan yung Republic Act 9851, which is actually a mirror image of the Rome Statute. Ito yung statute ng ICC. And nakasaad dun sa may Article 17 ng RA 9851 na kapag may warrant of arrest na inisyu ang isang international court, merong option ang Pilipinas na i-surrender directly to the international court yung suspect. No? Isa yon. Pangalawa, yung Article 59 ng Rome Statute. Nakalagay doon na kapag inaresto yung isang tao sa Pilipinas, no, halimbawa, ang procedure ay pwedeng idaan sa competent judicial authority at meron lang very basic na pwedeng tanungin yung competent judicial authority. Wala na siyang jurisdiction para questionin pa yung validity ng warrant of arrest. Nakalagay doon sa Article 59 mismo. Ang pwede niya lang gawin is i-verify yung identity ng naaresto, kung siya nga yung nakalagay sa warrant of arrest, and to make sure na yung rights ng yung arrested person ay respected pursuant to our domestic law. No? Ngayon, meron ng decision ang ICC mismo with respect to ano ba yung binding effect ng procedure under Article 59 kung kinakailangan dumaan sa domestic judicial authority. Sabi ng ICC sa Ongwen case noong 2015 na there is no duty on the arresting country to follow the procedure under Article 59. So hindi kinakailangan dumaan sa domestic judicial authority for as long as yung substance ng Article 59 is complied with, which is what yung identity ng accused, saka kung respected yung rights ng accused. Anong nangyari nung pag-aresto kay former President Duterte? Binasahan siya ng Miranda rights niya. No? So that's pursuant to our domestic law on arrest. And then meron siyang abogado doon. Hindi lang isa, dalawa. No? So yung substance ng Article 59, we're actually complied with. So talagang both under our local law and under the ICC statute, complied with valid yung implementation ng warrant of arrest. Yusek Claire. Ibig sabihin, Attorney Butuyan, kahit hindi po tayo miyembro dito sa ICC, at ang ginamit natin primarily ay ang ating batas ng RA 9851, kung itatanungin pa rin nila kung may substantial compliance tayo dito sa Article 59 ng Rome Statute, ibig sabihin, nakapag-comply tayo, although hindi yun yung ginamit natin na batas, kundi yung RA 9851, ganun po ba yun? Tama yun, Yusek Claire. No? We fully complied with our domestic law dahil nga merong discretion yung Philippine government to directly surrender the suspect to the international court. Okay, so hindi po kailangan na ng court order, katulad ng sinabi niyo po. Sa batas ho natin, hindi na kailangan ng court order.
Meron po, siguro nadinig niyo po sa hearing kahapon, sinasabi po ni VP Sara na ito daw ay maliwanag na warrantless arrest dahil daw ang warrant of arrest ay dapat daw nagmumula sa local courts ng Pilipinas. Ano po masasabi niyo po doon? Meron hong warrant of arrest. It was issued by an international court na naging miyembro tayo. No? So hindi ho totoong warrantless arrest ito dahil talagang merong warrant covering the arrest of the former president. Ini-issue rin po na sabi po ni Senator Amy dahil ang una yatang pinakita ay i-warrant. Ano po masasabi nyo sa batas po natin patungkol dito sa i-warrant of arrest? Claire, sa batas mismo natin, hindi kailangang ipakita yung physical warrant of arrest at the time of the arrest. No? For as long as there exists the warrant of arrest, no? Pwede mag-aresto. In fact, pwede na sa atin yung e-warrant na sinasabi dun sa may revision ng ating rules of court. No? Even sa ICC mismo, hindi kailangan ipakita yung physical warrant of arrest dahil po pwedeng e-warrant din yan. In fact, yung proceedings ng ICC, even yung kanilang trial lahat, paperless na yan. Talagang talagang e-documents lahat yung ginagawa doon. Pero kung napanood niyo po yung hearing kahapon, may pinakita po kasing video na sinasabi ni dating Pangulong Duterte na kasi may pinapakita sa kanya na warrant of arrest. Parang sinabi niya na, bakit niyo ipapakita sa akin yung papel na yan? So it means meron din physical copy ng warrant of arrest na pinakita sa kanya? Tingin ko, prinit yung e-warrant na yon at pinakita sa kanya, and valid ho yung ganong klase yung procedure. Valid po yun. Apo. At ito pa po, attorney, sinabi po nila na ni VP Sara, lumalabas daw pong ito ay extra rendition lamang. Ano po masasabi niya doon? Yung extra rendition ay yung pag-aresto ng parang isang terorista na isusurrender sa isang country, no? Sa ibang country, hindi sa international court. No? Dito doon, walang warrant of arrest yun, yung extra rendition. Ito meron hong warrant of arrest issued by an international court. And hindi ito country to country. So, hindi ho extra rendition yung nangyari dito. At isa pa po, pinag-uusapan din po yung diffusion at saka po yung red notice. Ang sabi po kasi, ang natanggap po nila ay yung wanted person diffusion. So, ano po sa tingin niyo po, nakapag-comply po dahil hindi daw po red notice ang natanggap? Ano po yung masasabi niyo po doon? Para sa akin, Claire, yung Interpol actually is just an international coordinating organization. No? Hindi siya talagang yung may power to really have a warrant effected. No? Siya lang yung nagko-coordinate na para maibigay yung warrant of arrest na galing sa either isang country or isang international court and idadaan papunta dun sa may country na may custody ng suspect. No? So whether it's diffusion or red notice yan, it doesn't matter kasi talagang kung yung red notice, binibigay yan shotgun sa lahat ng mga members ng Interpol. No? Yung diffusion, usually country to country yan. No? Pero regardless of the terminology, coordinating agency lang, organization lang yung Interpol. Ang mahalaga is valid warrant of arrest yung binigay ng Interpol sa atin, no, regardless of how it gave it to us. So in other words, Attorney Butuyan, kapag wanted person diffusion at may nakalagay doon ng papatulong para arrestuin, kailangan pa rin po makipag-coordinate ang gobyerno natin sa Interpol? Pwede hong kailangan may pag-coordinate din dahil member tayo ng Interpol, no? Pero kagaya nga ho na sinabi ko, kung sinerve yan sa atin ng Interpol, ibig sabihin valid yung warrant of arrest na yan. No? And meron talaga tayong obligation na i-implement yung warrant of arrest na yan. Tinanong din po kasi ni Senator Amy, kapag daw po hindi tayo nakipag-coordinate sa Interpol, ano po yung maaaring maging consequence nito? Pwede hong sa susunod na sila naman yung may kailangan, hindi naman tayo pagbibigyan, no, ng Interpol kung sakaling meron tayong request for extradition halimbawa or implementation of a warrant ng halimbawa ng citizen natin or any foreigner who commits a crime in the Philippines,
and we request for the custody of that suspect or that accused, pwede tayong hindi pagbigyan because we violated our commitment sa Interpol. Meron pa po kayong nais na idagdag, yung panghuling salita patungkol po dito sa silbi ng warrant of arrest at pag-surrender kay dating Pangulong Duterte sa ICC? Nakita naman natin yung pag-serve ng warrant of arrest, no. Naka-video nga lahat yung mga pangyayari. And kung ikukumpara natin yung pag-serve ng warrant of arrest kay former President Duterte sa pag-serve ng warrant of arrest sa ordinary suspect or criminal sa Pilipinas, sobrang nakakalamang si former President Duterte. In fact, ang daming privileges that were extended to him, no, over and beyond what is required by law. So, sa substance, wala talagang walang na-violate and valid yung implementation ng warrant of arrest. Okay, maraming salamat, Atty. Butuyan. Salamat din po. At dito na lamang po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat, Malacanang Press Corps, at magandang umaga sa Bagong Pilipinas.